Narito na naman ang minute na balita mula sa mundo ng politika. Isang panibagong kontrobersya na naman ang yumanig sa mundo ng politika matapos ang ulat na muling pinupunteriya umano ni House Speaker Martin Tambalos Romualdez si Vice President Sara Duterte. Sa isang mainit na pulong sa Kamara, ilang mambabatas ang tila sabay-sabay na kinwestiyon ng mga pondo at programang pinangunahan ng pangalawang Pangulo, bagay na ikinabigla ng kanyang mga taga-suporta. Ayon sa mga ulat, tila may sabwatang nagaganap upang pahinain ang posisyon ni VP Sara sa pamahalaan. Bagay na nagdulot ng espekulasyon sa publiko, hindi ito ang unang pagkakataon na nadawit ang pangalan ni Romualdez sa issue ng power struggle sa pagitan ng mga Duterte at Marcos camp. Pinabulaanan naman ng kampo ni Romualdez ang akusasyong ito at sinabing bahagi lamang ito ng regular na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, nanindigan si Vice President Sara na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga Pilipino at hindi siya matitinag sa gitna ng mga pagsubok. Sa kanyang pahayag, iginit niyang may mga tao talagang ayaw na kapayapaan at kaayusan. Ilang political analyst ang nagsasabing posibleng may kinalaman ito sa nalalapit na halalan at nag-aagawan sa posisyon ng kapangyarihan. Habang lumalala ang tensyon sa loob ng pamahalaan, nananawagan ng taong bayan ng mas malinaw na paliwanag mula sa magkabilang panig. Sa huli, ang tanong ng sambayanan, sino ang tunay na naglilingkod at sino nga ba ang naglalaro ng politika? Abangan ang susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Martin Romualdez pumalag na kay Vice President Sara Duterte at nagbantang ipapatumba si Vice President Sara Duterte. Naku po, ito na nga. Mukhang napikonis na, no? Napikonis. Paano bang yung mic ko ni paayos eh? Mukhang napikonis na si future Prime Minister, future President of the future President of the Philippines. Mukhang napuno na sa mga totoong issue para sa kanya. Sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. At ito sumagot na nga, sobra, grabe, galit na galit. Gustong manakit ang ilong. Sa ilong ko'y pumokus ha, pag pinakita ko sa inyo yung video ni Martin Romualdez na nagbabanta nga. Ito ay leaked video lamang, no? Ito ay hindi siguro sadyang mailabas. Ito ay may naglabas lamang. Kaya ito ay di ko alam kung makakasuhan tayo dito or ano bang mangyayari sa atin. Pero ito, i-share nyo na mga kabanateros itong video na to at talagang grabing mga binitawan salita ni Martin Romualdez mapatungkol sa mga Duterte. Ang lupit, patindi na ng patindi Malayo pa 2028 talagang magtatrabaho na kayo para pabagsakin ng mga Duterte Talagang walang kasawa-sawa. Walang kasawa-sawa sa tirada sa mga Duterte. Di alam nyo, kasi palagi nilang pinapalabas na mga Duterte daw ang nagsimula ng gulong ito. Alam nyo, unang-una, paanong mga Duterte ang nagsimula sa gulong ito? Unang-una, tinulungan kayo ng mga Duterte para makaupo ulit yung pinsan mo diyan sa pagiging presidente. At ang mga Duterte din ang dahilan kung bakit nakabalik kayo sa pagiging leader o pagiging pangulo ng bansa. Unang-una, nagtatrabaho lang ng maayos etong si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary nung siya ay DepEd Secretary pa, at napakaganda nga ng kanyang performance na talagang hinigitan niya ang performance ng iba pang mga nauna sa pagiging DepEd Secretary. So ngayon, binanatan niyo siya ng binanatan, pinakailaman niyo siya ng pinakailaman, tinanggalan niyo ng pondo ang Office of the Vice President at ngayon sinilip niyo naman ang kanyang confidential fund. Tapos ngayon sasabihin nyo, kayo ang inunahan ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo nga lang, sumasagot lang sila sa mga paratang.
sa mga paninirang puri nyo laban sa kanya. Tapos may mga time pa nga na pinagtangkaan nyo ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon parang ang nangyayari, parang nagpapaaway pa kayo. Parang kayo yung aping-api. Parang kayo yung kawawang kawawa. Kawawang kawawa kayo pagtapos ng termino ni Marcos. Yun, doon talaga, nakakasure ako na sobrang kawawa kayo doon. Dahil talagang lahat ng mga pinaggagawa nyo dito sa Pilipinas ay talagang pagdudusahan nyo lahat yan. Katulad lang nito. Katulad lang alasan ay hindi, ito, ay hindi. Ba't ando si Madam Claire? Ito. Nasaan yun? Nako, mukhang hindi ko nga ata na-download ha. Hindi pa pala ako hindi pa pala ako prepare, kita mo ha, oo. Hindi pa pala prepare ang hinayupak. Oo, akala ko nakapag-prepare na ako. Ay hindi pa pala. Katulad lang nito, ito, mga pagdudusahan nyo rin to. Darating ang panahon na talagang sisingilin kayo ng taong bayan dito sa ginawa nito. So asan na ba yun? Ba't hindi ko na mahanap, anak ng teteng? Hindi ko na mahanap ang literatong ito, no? Mukhang nagkalichi-lichi na. Mukhang pati yung ko ginugurgur na. Oo, ito. Oo, saglit lang naman. Ganun talaga minsan na may mga hinahanap kang hindi mo nakikita. So yan, talagang natural yan, no? Natural yan sa kinabuhi. Oo, siguro ito na siya. Ito na. Ayan na. Asan na yun? Wala na naman. Ito, katulad dito. Sisingil sa inyong lahat ito. Etong issue na yan, yan, lakihan pa natin ha. Oo, marami pa yan hanggang dulo Ayan, sisingilin sa inyo lahat yan. Isisingil sa inyo lahat yung kabulastugan nyo na itong ginawa sa Pilipinas. Ayan, kitang-kita nyo yan ha. Kitang-kita nyo yan. Yan ang mga sisingilin ng taong bayan sa inyo. Gold, 129 billion. GSIS, 62 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. Flood control na merong 500 billion. Hindi pa kasama yung 6 trillion dyan sa BICAM report na natabunan na ho ng mga issue. So isa yan sa mga sisingilin ng taong bayan sa inyo. Kaya talagang ngayon, happy muna kayo at pag gusto mo na kayong gamitin one to sawa ang inyong kapangyarihan dyan sa gobyerno, kasi kapag natapos na ang termini nyo, talagang sisingilin ng taong bayan. At meron pa pala, ito pa, yung confidential fund ng Office of the President na nagkakahalaga lamang ng 4.5 billion pesos. Diba? Yan obvious na nakawan. Mamaya ako natatanggalin yan kasi ang sarap tignan. Ang sarap tignan na dahil dyan sa mga yan, yan yung pagdudusahan ng magpinsan habang buhay sa kulungan. Huwag lang lumayas ng ibang bansa. Kasi nga, di ba, nung nakaraan na nag-iinip na naman tayo. Na talagang nag-iimbak na tong mga to, yung mga anti-Duterte na nakinabang sa mga pondong ito, nag-iimbak na pala sa ibang bansaan ng pira. Kaya naman pala ibinigay nila si Pangulong Duterte sa mga puti kasi para makapag-imbak sila doon ng pira. Ang haba, grabing pera, Nakakalula. Alam nyo, kahit man lang 1 billion, sobrang saya na ako dun. Oo, hindi na ako maungupahan ng ganito. Ang mahal-mahal ng bayarin sa kuryente, nagsi-7,000 ako. Upa ko pa, 15,000. Tapos yung sasakyan ni Bay, hindi ko na nabili. Ang daming papaayos na may nasira kaya hindi ko na tinuloy. Wala akong pang pagawa.
Wala akong pampagawa dun sa sasakyan kaya kinancel ko na ha. So yan yan nakikita nyo sa picture na yan. Yan yung mga pagdudusahan nyo balang araw. Kaya sige lang, go ahead lang kayo. Happy lang ha. Oo, happy lang, darating din ng panahon na katulad lang nito. Bago tayo mapunta dun sa mga pagbabanta ni Martin Romualdez sa mga sa mga Duterte, dito muna tayo itong balita na to na anong sabi? Palasyo, Palasyo iginiit na walang partisipasyon si PBBM na kasunduan umano nina BP Sara at Amy Marcos. Ano na naman ba to? So panoorin natin. Iginiit po ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kung may kasunduan umano sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos na ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matigas talaga. Pinalagan ng Senadora. Pinalagan, no? Sige, sino yun? Sino pumalag? Ang binanggit ng Palace Press Officer hinggil sa umano'y mga taong manggagamit at handang magpagamit. Saksi, si Van Marina. Yan na. Umaban. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Yun. Usap-usapan ngayon ang pahayag na yan kahapon ni Vice President Sara Duterte. Na tila hostage daw niya ngayon si Senadora Amy. Ano naman ang sagot ni Marcos? Hanggat hindi nito napapauwi ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague sa Netherlands. Ang palasyo, hindi na raw nagulat kung may ganitong usapan ng dalawa. Ang Pangulo ay... Ayan na! Ang Pangulo? Ang Pangulo? hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy A to the privy? contract or agreement between a user and a person willing to use. Hindi walang Tayo na naman ito. Hype naman kasi itong GMA. Kami pa mag-a-adjust sa inyo. Lakas-lakas ang background effects nyo. laman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Wow, isang taong manggagamit at isang taong nagpapagamit. Siguro yung isang taong manggagamit at manggagamit, isang tao lang din talaga yun. No, kasi dalawang tao yung pinupunto niya dun manggagamit at nagpapagamit. Yung manggagamit at nagpapagamit, si Amy Marcos lang yun. Ako yung naniniwala dun na si Amy Marcos lang, pero si BP Sara malabo. Tsaka usapang manggagamit, wait ha? Nakakahiya naman sa iyo, madam. Sino kaya ang manggagamit sa inyo? Yung boss mo, si Vice President Sara Duterte. Puta na, nagkakalaglagan na rito. Nalaglag yung pangkamot ko. No, sino kaya ang manggagamit? Anak ng teteng, pagkatapos pakinabangan ng boss mo, ang mga Duterte, winawalang niya na yun. Ang ina niya. Tumalsik yung laway ko sa mic. Ang baho. Kaya tuloy. Subukan namin makuha ang panig ng Vice Presidente sa post naman ni Senadora Marcos sa Facebook. Ayan sabi ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Amy Marcos, kami pa talaga ni Inday ang user. Ay! Etong magandang salpukan, Amy Marcos versus Bulldog Claire. Diba? Hindi pala, versus Chihuahua Claire. Magandang labanan to. Paano kaya pag nagsabunutan tong dalawang to? Sino kayong mananalo? Medyo bata pa si Chihuahua Claire Siguro si Mangga Amy medyo talo, medyo delikado si Amy dito. Medyo may edad na si Maring Amy, kaya medyo delikado siya, tagilid siya, no? Pero bungangaan na lang, medyo may laban si Amy Marcos kay Claire. Tinanong niya, sigurado raw ba ang palasyo na sila pa ni Vice President Sara Duterte ang anilay user? Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon ang pagpapalutang ni Senador Robin Padilla ng Sara-Amy tandem sa 2020. Yan lang. Ayoko nang pag-usapan yan. Kung Sara Amy lang, sa tutusin, may si Banat Bay May, tawag dito, may
tawag dito, may pa-contest sa Facebook. Ayan, no? Ayan, no? May kita nyo. Sara Aimee, 6%. Tapos, Sara Duterte and Bongo, 93%. So, ganyan, no? So, ibig sabihin, walang may gusto na maging Vice President or maging tandem ni Vice President Sara Duterte, etong si Aimee Marcos. Kung usapang tandem mo lang naman, ang dami ho dyan. Nandyan si Senator Bongo. Nandyan si Pastor Apollo Siki Buloy. Kahit napindot ko yun. Nandyan si Pastor Apollo Siki Buloy na talagang subok na at may magagawa pa lalo sa bayan. Pero Aimee Marcos, putang na, ilang beses na naging senador, ano man nagawa niyan? Windmill? Ay. Ay. Ito si Senator Robin Padilla, kung ano rin ilusyon ng pinaggagawa nito. Presidential elections. Oh. Magkakasama sina Padilla, Duterte at Marcos sa pagtitipon ng mga OFW sa Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. O ano naman? Sina Padilla at Marcos ay parehong senator judge sa impeachment trial ni Duterte. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklog sa Pilipinas. Andyan si Inday Sara Duterte at si Aimee Marcos. Hindi pinapansin ni Vice President si Robin. Sabi, ano mo, Pinoy, magaling ka naman na senador, pero minsan ayus-ayusin mo yung pinagsasabi mo, ha? Walang effect kay Vice President Sara Duterte yung Aimee Marcos tsaka Duterte tandem sa 2028. Oo. Pwede pa yan. Alam nyo marami, pwedeng Duterte Soto. Vico Soto, hindi si Tito Soto. Pwede ring Sara Duterte at Isko Moreno. At syempre, Bongo and Pastor Apollo Siki Buloy. So, 4 lang. Ano? Marami pwede. Yan ang nakikitaan ko ng pwedeng potensyal sa pagiging presidente. Pero Aimee Marcos, wag na. Manahimik na kayo. Oo. So, yan, no? Ang dami pa natin atang balita dito. Yung pakinggan yung, patutsada ni Robin Padilla. Samantalang, ito, no? House prosecution panel. Pag-uusapan kung hihilingin inhibit sina Sen Padilla at Senator Bato. So etong issue na to, mga Davercats, mga banateros, ay parang sinisita nila etong si Aimee Marcos, kung hindi ako nagkakamali, at si Senator Robin Padilla, kasi nga doon sa pagiging judge sa impeachment trial. So doon kasi lumalabas po daw, sabi nila yan, na etong ibang mga judge pinakitang kakamping-kampi sa mga Duterte. So eto daw yung kanilang gagawin. Pag-uusapan daw ng House Prosecution Panel kung hihingin nilang mag-inhibit sina Senator Judge Aimee Marcos at Robin Padilla sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lantarang pagpapahayag ng suporta ng dalawa sa bise sa isang event kahapon. May nagsasabi ring kahit pa may kakampi sa politika, ay hindi anya dapat magpakita ang mga senator judges ng bagay kung saan makikwestiyon ang kanilang impartiality. Nakatutok si Maki Pulido. Bukod sa panunumpa nila na wala silang kikilingan bilang senator judges, nasa Rules of Procedure on Impeachment din na kanilang inadopt na dapat politically neutral sila. Nasa Senate Rules of Impeachment ang political neutrality. Pag binasa natin yung Rules of Si Hudlum pala to. Kapatid ni Balakid. Akala ko kung sino na. Si Hudlum pala. Si Judas. Impeachment, ilang beses nakasulat doon na dapat maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. Sa key rules ni... kayo, anong kinikilingan mo? Anong pinaglalaban mo? Wingatchel yan. Wala na. Ano ka na nasabi? Kanselado ka na. Stop na. Stop na yan, ha?
Masyado kang napaghahalataan. Tama na yan. Huwag kang masyadong magpahalata, ha? Na bata ka rin ni Lisa. Ay, sorry. Masyadong obvious. Nasaksihan na namin pagiging hudas mo, ha? Huwag mo nang patunayan na ikaw si Balakid. Nila ay ang pag-observe ng political neutrality. So hindi maganda na patuloy ang kanilang pakikipagtalastasan o pakikisama sa mga kaalyado nila na huhusgahan nila sa isang impeachment trial. Wait lang ha. Sino to? Wait lang, tingnan natin anong pangalan. Ang pangalan niya kanina? Ito. Paulo Contis. Ay, hindi. Paulo Tamese. Ano to? Construction? Ay, hindi. Constitutional Law. Professor of Law. Ay, grabe naman pala. Bigatin naman pala tong si Hinayu. Ano to? Pinsan ni Pak. Pag pinagsama mo, Hinayu, Pak. Hindi, ganito ha. Tignan niyo pagiging bias ng mainstream media. Interview sila ng mga ganito about sa hindi daw patas ang pagdinig ng impeachment trial. Kasi yung iba daw mga senador doon nagpakita agad ng kampi sila sa mga Duterte. Pero ang etong mainstream media napaghahalata na talagang bias. Kasi isipin nyo maigi, ito lang in-interview. Try nyo interview si Atty. Salpanelo, Atty. Topacio, Atty. Israelito Turion, yan, Atty. Mark Tolentino. Ang daming mga attorney, mga expert sa political issue, no? Tanungin nyo rin, try nyo. Tapos doon nyo dapat pagsamahin para magkaroon ng idea yung mga nanonood sa inyo. Yan ang hirap sa inyo sa ibang mga mainstream media. Hindi nyo iniisip yung talagang bagay, naiisip nyo rin naman yan. Kaso talagang bulag na kayo dahil tinatapalan na kayo ng pera sa mga pagmumukha nyo, mga putang ina nyo. Ang lutong. Sorry, nadadala ako sa emosyon ko eh. Tana kasi kamukha ni Mark Lopez tong nagsasalita. Mark Lopez, yung vlogger na tumakbong senador. Yung mukhang ipis na pagod. Yan, kahawig na kasi. Impeachment trial. Kahapon lang ay kasama pa ni Vice President Sara Duterte sina Senators Amy Marcos at Robin Padilla sa Malaysia at lantarang nagpahayag ng suporta ang dalawang senador sa Vice Presidente. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan... Ano ibig sabihin mo? Si mga congressman ang mag-abogado sa impeachment court? Yun ba yung yun ba yung gusto mo? Na sila yung mag-imbestiga diyan. Sila Franz Castro, yung tatlong luka-luka. Yung dalawang luka-luka tsaka isang bayot. Sila ba gusto mong mag-judge diyan? Anak ng teting ka naman, ng code of conduct para dyan. Wala tayong code of conduct para sa mga senador as senator judges kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yun, no? At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto, kung susundin lang ng senator judges ang Code of Judicial Conduct, magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Isa pa tong epal na. Alam mo, Tito Soto, proud na proud ako noong panahon ng Tito Bigay Joey Depender nyo. Pero pag mga ganitong usapan, politics na, dito ka minsan sumasablay. Dito ka sumasablay sa mga ganitong hindi, alam namin na matalino ka at may kakayanan ka at dati kang Senate President, pero yung alam mong tama naman na yung ginawa, ba't kailangan mo pang ba't kailangan pa maisawsaw? Popular ka na, Tito Sen, tama na, pahinga ka na.
Ni hindi nga anya dapat nagmumosyon ng mga senator judge. Depensa at prosecution lang anya ang dapat gumagawa nito. Dapat bang mag-inhibit o hindi na lumahok sa impeachment trial ang mga hayagan kung kumiling? Yung inhibition, addressed siya ultimately sa konsensya ng isang senator judge. Mahalaga yun dahil ang pagiging bias ng isang senator judge, no? Especially yung public perception of bias, ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng senator judge, nasisira niya yung reputasyon ng buong institusyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingin ba nilang mag-inhibit sina Marcos at No, kapag pabor sa mga Duterte, nakakasira ng konstitusyon. Pero pag hayop na yan, hihigil ako. Kapag pabor sa speaker at kay Marcos Jr., hindi paglabag sa konstitusyon, ang galing. Palakpakan ng mga putang ina. Palakpakan na may kasamang bu. Grabe, no? Padilla. Isa po yan sa amin Ito pa na... isa. Si Arn, no? alam niyo yung sa unang hirit, si Arn. Hindi ko alam, bro, in fairness grabe ka, Arn, ang laki ng in-improve mo Dati sa unang hirit lang kita nakikita, ngayon congressman ka na. Bigla pumasok sa ulo ko si Arn. Hindi ka mukha niya kasi si Arn, yung kasama ni Arnold Clavio sa unang hirit kada umaga. Yung puppet, akalain mo naging tao na siya, galing mo, Arn. Idol ko yan, childhood ko yan childhood morning cartoons ko yan, si Arn. Cartoons ba si Arn? Puppet lang yun, Jay. Okay, pasok, Arn. Pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat mong gawin dito. In fairness, tumaba si Arn, tsaka lumaki yung ilong, Oo, medyo naging shiny, tsaka nawalan din siya ng leeg, Oo, kasi nung mga panahon ni Arn, medyo may leeg yun, Ang galing, no? Iba talaga nagagawa ng pera. Yung puppet nagiging tao. Yung tao nagiging puppet. Kung may nakikita man daw na conflict of interest, maaari naman daw itong questionin sa impeachment court, ayon sa tagapagsalita ng korte. Merong bang litigant na defense or the prosecution will move Tingnan for niya, spokesperson for the impeachment court. Pero sa ibang mga pwedeng hingian ng komento mapatungkol dyan, wala silang kinukuha. Yung mga panig lang doon sa mga anti-Duterte yung kinukuhanan nila ng idea, ng opinion. Recusal or inhibition of one of the senator judges, yun yung mga possible scenarios na maaaring mangyari, pero we cannot hazard kung ano yung action na gagawin ng impeachment court. Para sa Yan, so yan nga daw, no? Mag-i-inhibit etong si Senator Robin at Amy Marcos. Ay, nako. Ang dami niyong learn. Wala naman kayong learn. Eto, gusto niyo na bang mapanood? Gusto niyo na bang Gusto niyo bang bago pala muna yun, ito pala muna. Bago tayo dun sa video ni Martin Romualdez, dito pala muna. Pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng Pangulo, pinauubayan na niya sa Senado ang desisyon kung ano ang gagawin sa mga articles of impeachment. Kasunod ng hakbang ng Senado na ibalik ito sa House of Representatives. Narito ang eksklusibong balita ni Jason Rubrico. Ipinauubayan na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang 18 senador ang bumoto pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang 5 ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa articles of impeachment dahil sila yung nalatasan ng sa legal process natin na maging impeachment court at sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gawin.
Sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin.